Itinapo ng manugang ko at ng ama niyang senador ang aking buntis na anak sa madilim na dagat ng Samal. 12:00 ng hating gabi noon. 4 na buwan na nagdadalang tao ang anak kong si Liza. Habang sumisigaw ako sa dilim, habang pinapanood ko siyang lamunin ng itim na tubig, alam niyo ba kung ano ang ginawa nila? Tumawa sila. Opo, tama ang narinig niyo. Tumawa sila. Sabi nila, nag-iinarte lang daw ang anak ko. Sabi nila, masyado daw madrama si Liza. Pagkatapos noon, walang ano-ano. Pinihit nila ang manibela ng yate at bumalik sila sa Pampang. Iniwan nila ang anak ko doon, mag-isa, sa gitna ng malawak at malamig na karagatan. Nang mahila ng Coast Guard ang katawan ni Liza mula sa tubig, makalipas ang 3 oras, halos wala na siyang buhay. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit. Ako si Arturo, 65 taong gulang, isang retiradong arkitekto. Buong buhay ko, nagdisenyo ako ng mga gusali. Nagtayo ako ng mga tahanan para sa iba. Pinalaki ko si Liza ng mag-isa, mula noong namatay ang asawa ko. 8 taong gulang pa lang si Liza noon. Tinuruan ko siyang maging mabuti, magtrabaho ng marangal, at magtiwala sa tao. Pero mali ako. Mali ang itinuro ko sa kanya, dahil ang napangasawa niya, si Mark, ang lalaking pinagkatiwalaan namin, ay isa palang demonyo. Akala nila, dahil matanda na ako, dahil simple lang ako, ay kaya na nila akong tapakan. Tinawag nila akong pabigat. Tinawag nilang sinungaling ang anak ko. Dahil lang sa takot silang mawalan ng mana. Dahil lang sa takot silang mabawasan ang yaman nila na bilyon-bilyong piso. Wala silang utang na loob. Nakalimutan nila ang respeto sa magulang. Nakalimutan nila na ang buhay ng tao ay hindi nabibili ng salapi. Pero hindi nila kilala ang pamilya ko. Hindi nila alam kung sino talaga ako. Nang gabing iyon, habang inaagaw ni Liza ang buhay niya sa ospital, isang tawag lang ang ginawa ko. Tinawagan ko ang kuya ko, ang kapatid kong si Tomas. 4 na salita lang ang sinabi ko sa kanya. Oras na, para tapusin sila. Kung mahilig kayo sa mga kwento tungkol sa hustisya, tungkol sa karma, at tungkol sa kung paano lumalaban ang mga tahimik na tao, pues, para sa inyo ang kwentong ito. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. Bago ko ituloy ang kwento, kung gusto niyo pong suportahan ang channel na ito, pakipindot naman po ang subscribe button at ilike ang video na ito. Gusto ko rin pong malaman, taga saan po kayo? Kayo ba ay nasa Maynila, nasa Cebu, o nasa ibang bansa? I-comment niyo po sa ibaba. Gustong-gusto ko pong binabasa ang inyong mga komento. Ngayon, simulan natin ang kwento. Ang gabi ay nagsimula ng payapa, masyadong payapa. Nasa Island Garden City of Samal kami noon. Sakay ng isang napakalaki at napakagarang yate. Ang pangalan ng yate ay La Reina. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya Vicente. Setyembre noon. Medyo mahangin. Ramdam mo na ang simula ng bare months. Ang simula ng Pasko. Pero sa yate na iyon, walang init ng Pasko. Ako nga pala si Arturo. Gaya ng sinabi ko kanina, isa lang akong retiradong arkitekto. Hindi ako sanay sa mundo ng mga mayayaman. Hindi ako sanay sa mundo ng mga politiko. Pero nandito ako. Dahil kay Liza. Si Liza ay 2 taon nang kasal kay Mark Vicente. Si Mark, gwapo, makisig, amoy mayaman. Isa siyang hedge fund manager. At ang tatay niya, si Senador Vicente. Kilala niyo siguro siya. Laging nasa TV, laging nakangiti, laging nangangako ng magandang buhay para sa bayan. Pero sa totoo lang, ang pamilya nila ay parang aspalto sa tanghaling tapat, mainit, nakakapaso. Sa simula pa lang, ayoko na sa kanila. Tawagin niyo itong kutob ng isang ama, o baka dahil sa trabaho ko. Bilang arkitekto, alam ko kung paano tumingin sa istruktura. Minsan, ang isang gusali ay mukhang matibay sa labas. Maganda ang pintura, makintab ang salamin, pero sa ilalim, sa pundasyon, doon mo makikita ang mga bitak, ang mga sira. Ganoon ang pamilya Vicente, maganda sa labas, pero bulok sa loob, pero mahal ni Liza si Mark. O iyon ang akala niya, kaya nanahimik na lang ako. Sinong ama ba ang gustong sumira sa kaligayahan ng kanyang anak? Wala naman, di ba? Nang gabing iyon, mayroong halos 40 bisita sa yate, mga naka-jazz, mga naka-gown. Hawak ang kanilang mamahaling champagne.
Tumutugtog ang jazz music. Si Liza ay nakatayo malapit sa railing ng yate. Suot niya ang isang simpleng asul na bestida. Maliit pa lang ang tiyan niya, pero kung titigan mo ng maigi, halata na ang kanyang pagbubuntis. Kakasabi lang ni Liza kay Mark ang balita noong umagang iyon. "Buntis ako, Mark." Iyon ang sabi niya. Ang reaksyon ni Mark? Kakaiba. Hindi siya tuwang-tuwa. Hindi rin siya galit. Para siyang yelo, malamig, walang emosyon. Pinagmamasdan ko si Mark mula sa kabilang dulo ng yate. Kausap niya ang tatay niya, si Senador Vicente. Nagbubulungan sila. Paminsan-minsan, titingin sila kay Liza, tapos iiwas ng tingin ang mga mata nila. Hindi ko mabasa, pero tumindig ang balahibo ko. May mali. Mayroong mali. Natuto akong magtiwala sa instinct ko. Sa loob ng 65 taon, hindi ako binigo ng pakiramdam ko. Bandang 10:00 ng gabi, karamihan sa mga bisita ay bumaba na sa loob ng yate para kumain ng hapunan. Nagpaalam si Liza. Pupunta daw muna siya sa banyo. Ako naman. Kausap ko ang isang matandang mag-asawa. Nagkukuwentuhan kami tungkol sa bakasyunan nila sa Boracay. Bigla kong narinig ang boses ni Mark. Malakas, matalas. "Liza, halika dito sandali." Lumingon ako. Nakita ko si Mark. At ang tatay niyang senador. Nakatayo sila sa dulo ng yate. Sa parteng madilim, malayo sa ibang tao, nakita ko si Liza na lumapit sa kanila. Nakangiti ang anak ko, kahit malayo ako. Nakikita ko na sinusubukan niyang maging mabait. Gusto niyang tanggapin siya ng pamilya ng asawa niya. "Ano yun, Mark?" Tanong ni Liza. Lumapit si Mark sa kanya. May ibinulong siya. Hindi ko narinig kung ano iyon. Pero nakita ko ang mukha ni Liza. Nawala ang ngiti niya. Namutla siya. Umiling siya. "Hindi," sabi ni Liza. Nakita ko sa bibig niya. Tumalikod si Liza. Aalis na sana siya. Pero hinawakan siya ni Mark sa braso. Mahigpit. Humakbang naman si Senador Vicente sa kabilang gilid ni Liza. Hinarang nila ang anak ko. Nagsimula akong maglakad papunta sa kanila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Duk, 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 duk. May masamang mangyayari. "Bitawan mo ako," sigaw ni Liza. Tumaas na ang boses niya. "Ano ba ang ginagawa niyo?" Narinig ko na ngayon ang sagot ni Mark. "Tinuturuan lang kita ng leksyon," sabi ni Mark. "Huwag mong subukang hulihin ang isang lalaki gamit ang pekeng pagbubuntis." "Peke? Iniisip mo ba na tanga ako?" Dagdag pa ni Mark. "Alam ko ang plano mo. Hindi ito peke. Buntis talaga ako." Umiiyak na si Liza. "Mark, tama na." Sinubukan niyang pumiglas. Pero malakas si Mark. Si Senador Vicente naman, nakatayo lang sa likod ni Liza. Hinarangan niya ang daanan. Wala nang matatakbuhan ng anak ko. Nakasandal na siya sa railing ng yate. Sa likod niya ay ang madilim na dagat. Tumakbo na ako. "Layuan niyo siya!" sigaw ko. "Layuan niyo ang anak ko." Pero malayo ako. Masyado akong mabagal. Isang matandang lalaki, naka-leather shoes, sa madulas na sahig ng yate. Tumingin si Mark sa tatay niya. Parang nag-usap sila gamit ang mata lang. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, sabay nilang itinulak si Liza. Itinulak nila ang anak ko. Nakita ko ang takot sa mata ni Liza. Nahulog siya pabalikwas sa railing. Sumigaw siya. Pero naputol ang sigaw nang tumama siya sa tubig. Ang tunog. Hindi ko makalimutan ang tunog na iyon. Napakalakas. Parang tumama siya sa semento bago siya nilamon ng dagat. Nakarating ako sa kanila. Agad-agad. Hinawakan ko si Mark sa kwelyo ng kanyang mamahaling jazz. "Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa anak ko?" Tinulak ako ni Mark. Muntik na akong matumba. Kumapit ako sa railing. Tumingin ako sa ibaba. Wala. Wala akong makita kundi itim na tubig. At ang tunog ng alon na humahampas sa yate. "Lalangoy lang yan pabalik," sabi ni Senador Vicente. Kalmado lang siya. Inaayos pa niya ang kanyang butones sa manggas. "Kalahating milya lang ang layo ng Pampang," sabi pa ng senador. Matututo siya ng leksyon. Huwag kaming lolokohin para lang makuha ang pera ng pamilya. "Buntis siya!" Sigaw ko sa mukha nila. Ang lalamunan ko parang pinipiga. "Hindi siya makakalangoy sa ganitong tubig. Napakalamig." Tumawa si Mark. Tumawa siya ng malakas. "Buntis? Talaga?" sabi ni Mark. Sunod niyan, sasabihin niya na akin ang bata. At hihingi ng child support. Alam ko na ang galawan ng mga babaeng gaya niya. Hindi na ako nag-isip.
Kinuha ko ang lifesaver. Yung salbabida na nakasabit sa dingding ng yate. Ihahagis ko sana. Pero hinarangan ako ni Senador Vicente. Ginoong Arturo, sabi niya. Ang boses niya, parang yelo. Huminahon ka. Ito ay usaping pampamilya. Pribado ito. Tumabi ka. Tinulak ko siya. Buong lakas. Hinagis ko ang salbabida sa dilim, sa kung saan nahulog si Liza. Liza, sigaw ko. Liza, naririnig mo ba ako? Katahimikan. Wala akong narinig kundi ang tugtog ng jazz music na nanggagaling sa speaker. Kinuha ko ang cellphone ko. Nanginginig ang kamay ko. Tinawagan ko ang 911. May nahulog sa yate. Tulungan niyo kami. Dumaan si Mark sa harap ko. Papasok siya sa loob ng yate. Napakadrama, sabi niya sa tatay niya. Malamang nakaahon na yun sa pampang. Nagpaplano na yun ng susunod niyang drama. Gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang ihulog sa dagat. Basagin ang mukha niya. Pero hindi ko maalis ang tingin ko sa tubig. Baka lumitaw ang kamay ni Liza. Baka makita ko siya. Bakit hindi ka tumalon? May nagtanong sa likod ko. Si Mrs. Santos. Ang matandang kausap ko kanina. Takot na takot ang mukha niya. Hindi ako marunong lumangoy, sabi ko. Nabasag ang boses ko. Umiyak na ako. Masyadong malakas ang alon. Kung tatalon ako, pareho kaming mamamatay, sabi ng Coast Guard. Huwag daw akong aalis dito. Pero habang sinasabi ko iyon, pakiramdam ko, pinapatay ako ng konsensya ko, ang anak ko. Nalulunod sa dilim, at ako, nakatayo lang dito, walang ginagawa. Ang gabing iyon sa Samal. Iyon ang gabi na namatay ang dating Arturo, ang mabait na Arturo. Ang pasensyosong Arturo, wala na siya. Dahil nang makita ko ang ngiti ni Mark habang nalulunod ang anak ko, may nabuo sa loob ko. Isang plano, isang pangako, na hindi lang sila makukulong. Kukunin ko ang lahat sa kanila, ang pera nila, ang pangalan nila, ang kalayaan nila. Sisiguraduhin ko na magsisisi sila kung bakit pa sila ipinanganak at magsisimula ang lahat. Sa isang tawag sa telepono, nakatayo ako doon, sa gitna ng dilim at ingay ng musika, at nakita ko ang lahat. Malinaw na malinaw sa aking alaala ang bawat sandali. Parang isang pelikula na bumagal ang takbo. Si Liza, ang anak ko, nakasandal siya sa bakal na harang ng yate. Sa likod niya ay ang malalim at maitim na dagat ng Samal. Sa harap niya ay ang dalawang lalaking dapat sana ay poprotekta sa kanya. Ang asawa niyang si Mark at ang biyenan niyang si Senador Vicente. Tumakbo ako. Sinubukan kong tumakbo. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Parang sasabog ito sa loob ng dibdib ko. Liza, sigaw ko. Liza, umalis ka diyan. Pero ang layo ko, ang layo-layo ko, at ang mga binti ko, ang mga tuhod ng isang 65 taong gulang. Hindi na ito kasing bilis ng dati. Pakiramdam ko ay nasa isang masamang panaginip ako. Yung tipong gusto mong tumakbo, pero parang may humihila sa iyo pabalik. Nakita ko ang tinginan ng mag-ama, si Mark. Tumingin kay Senador Vicente, isang tingin lang, walang salita, pero nagkaintindihan sila. Parang nag-usap ang mga demonyo sa isang iglap. Sabay silang kumilos. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at itinulak nila si Liza. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkakamali. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Itinulak nila ang buntis kong anak. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Liza. Ang takot. Bumukas ang bibig niya para sumigaw. Pero huli na ang lahat. Nawalan siya ng balanse. Ang katawan niya ay bumaliktad sa ere. At pagkatapos, splash. Isang malakas na lagapak sa tubig. At kasunod noon, ay katahimikan. Nakarating ako sa gilid ng yate. Hingal na hingal. Halos lumabas ang puso ko sa lalamunan ko. Hinawakan ko ang bakal na railings. Malamig ang bakal. Pero mas malamig ang dugo ng mga taong ito. Dumungaw ako sa tubig. Liza, Liza! Wala akong makita. Puro itim, puro alon. Ang ilaw ng yate ay tumatama lang sa ibabaw ng tubig. Pero sa ilalim, madilim. Nakakatakot. Lumingon ako kay Mark. Hinawakan ko siya sa braso. Mahigpit. Gusto ko siyang saktan. Anong ginawa mo? Itinulak niyo siya. Nakita ko kayo. Tinabig lang ako ni Mark. Muntik pa akong matumba sa sahig. Tumingin siya sa akin. At alam niyo ba ang ginawa niya? Tumawa siya. Isang tawa na nagpatayo ng balahibo ko.
Huwag kang tanda, sabi ni Mark. Parang wala lang nangyari, nag-iinarte lang ang anak mo. Lumapit si Senador Vicente. Inayos niya ang kanyang mamahaling relo. Kalmado, napakakalmado. Para bang nagtapon lang sila ng basura sa dagat. Gusto lang kaming takutin ang anak mo, sabi ng senador. Ang boses niya ay parang boses ng isang taong sanay mag-utos. Gusto niyang makuha ang pera namin. Kaya nagpapanggap siyang nahulog. Drama lang yan. Buntis siya! Sigaw ko sa mukha nila. Umiiyak na ako. Buntis ang asawa mo, Mark. Apo mo yun, senador. Umiling lang si Mark. Ngumisi siya ng nakakaloko. Buntis? Sigurado ka ba? Tanong ni Mark. Baka naman taba lang yan. O baka naman anak ng ibang lalaki. Kilala ko ang mga babaeng gaya ni Liza. Gagawin ang lahat para sa pera. Hindi ako makapaniwala. Paano nila nagagawang magbiro? Ang anak ko ay nasa tubig. Nasa panganib ang buhay niya. Kumuha ako ng salbabida. Ihahagis ko sana. Pero hinarangan ako ng mga bodyguard nila. Tama na ang eskandalo, sabi ni Senador Vicente. Umuwi na tayo. At doon, sa harap ng mga mata ko, pinihit ng kapitan ang yate. Tinalikuran nila ang lugar kung saan nahulog si Liza. Iniwan nila kami. Iniwan nila ang anak ko na mag-isa sa gitna ng dagat habang papalayo ang yate. Naririnig ko pa rin ang tawanan nila, ang musika ng jazz, ang kalansing ng mga baso ng alak para sa kanila. Isang palabas lang ang nangyari. Pero para sa akin, iyon na ang katapusan ng mundo. Naiwan ako sa dilim. Ang tanging naririnig ko lang ay ang hampas ng alon at ang sarili kong paghinga na nanginginig. Mabuti na lang, may isang mabuting loob na crew ng yate. Isang binata na naawa sa akin, binigyan niya ako ng radyo para makatawag sa Coast Guard bago umalis ang yate ng mga Vicente. Nakatayo ako sa gilid ng maliit na bangka ng mangingisda na tumulong sa akin. Hinihintay namin ang Coast Guard. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Liza, bulong ko sa hangin. Kumapit ka anak, parating na si tatay. Dumating ang Coast Guard. Ang mga ilaw ng searchlight nila ay humawi sa dilim. Isang oras ang lumipas. Wala. 2 oras. Wala pa rin. Nagsimula na akong magdasal. Lahat ng dasal na alam ko. Ama namin. Aba Ginoong Maria. Lahat ng santo. Lahat ng anghel. Tinawag ko na silang lahat. Diyos ko, sabi ko sa isip ko. Kunin niyo na po ang lahat sa akin. Ang bahay ko, ang ipon ko, ang buhay ko. Huwag lang po ang anak ko. Ang dagat ng Samal ay kilala sa ganda. Pero sa gabing iyon, ito ay naging isang halimaw. Madilim, malamig, walang awa. Iniisip ko, si Liza, paano kung nilalamig na siya? Paano kung pinulikat na siya? Paano kung bumitaw na siya? 3 oras. 3 oras na kaming naghahanap. Biglang may sumigaw sa radyo. May nakita kami. Sa may bato. Sa may cliffside. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinuntahan namin agad ang lokasyon. Doon. Sa gitna ng mga matutulis na bato. May isang katawan na nakasabit. Si Liza. Nang iangat nila siya sa rescue boat. Halos hindi ko na siya makilala. Ang balat niya, kulay asul, namumutla. Ang mga labi niya, kulay ube. May malaking sugat sa kanyang noo. Dumadaloy ang dugo at humalo sa tubig dagat. Hinawakan ko ang kamay niya. Napakalamig, parang humahawak ako sa yelo. Liza, anak, walang sagot. Hindi siya gumagalaw. May pulso pa ba? Tanong ko sa medic. Nanginginig ang boses ko. Mahina po tay, sabi ng medic habang kinakabitan ng oxygen si Liza. Sobrang hina. Kailangan natin siyang madala sa ospital agad, hypothermia at head trauma. Tumingin ako sa tiyan ni Liza. Hinawakan ko ito ng dahan-dahan. Ang apo ko. Bulong ko. Ang apo ko. Wala silang sinagot. Ang tingin ng medic sa akin ay puno ng awa at sa tingin na iyon, alam ko na may masamang nangyari. Isinakay namin si Liza sa ambulansya pagdating sa Pampang. Habang tumatakbo ang sasakyan, nakahawak lang ako sa kamay niya. Lumaban ka anak, sabi ko. Paulit-ulit, huwag kang susuko. Nandito na si tatay. Hindi na kita iiwan. Pero sa loob-loob ko, sinisisi ko ang sarili ko. Kung naging mas matapang lang sana ako. Kung hindi ako naging tahimik. Kung hindi ako nagtiwala sa mga demonyong iyon. Sana ay ligtas ang anak ko ngayon. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ang lahat.
Dinala si Liza sa pinakamalaking ospital sa Davao. Ang mga doktor at nurse ay nagtakbuhan papasok sa emergency room. Naiwan ako sa labas, nakaupo sa malamig na sementadong bangko ng waiting area. Ang amoy ng ospital, alkohol, gamot, takot. Pagkalipas ng ilang oras, akala ko doktor ang lalabas para kausapin ako. Pero nagkamali ako. Dalawang lalaki ang lumapit sa akin, naka-jas, nakakurbata, makikintab ang sapatos, may dalang mga briefcase. Hindi sila mga doktor. Amoy pa lang nila. Alam mo na, amoy pera, amoy kapangyarihan. Sila ang mga abogado ng pamilya Vicente, Ginoong Arturo. Sabi ng isa. Ang pangalan niya ay Attorney Kirkland. Kilala siya sa pagtatanggol sa mga mayayamang kriminal. Tumayo ako. Kamusta ang anak ko? Anong balita? Hindi siya sumagot tungkol kay Liza. Sa halip, may inabot siyang papel sa akin. Ito ay isang legal notice, sabi ni Attorney Kirkland. Ang boses niya ay walang emosyon. Gusto lang naming ipaalala sa inyo na ang nangyari kanina ay isang aksidente. Isang malungkot na aksidente. Tinitigan ko siya. Aksidente? Nakita ko silang nagtulak. Nakita ko, ngumiti ng tipid ang abogado. Yung ngiti na parang naawa siya sa katangahan ko. Ginoong Arturo, sabi niya ng dahan-dahan. Si Senador Vicente ay isang respetadong tao. Ang anak niyang si Mark ay may magandang reputasyon. Kung magkakalat ka ng kwento na sinadya nila ito, kakasuhan ka namin ng libel, cyber libel, at perjury. Lumapit siya sa mukha ko. At bumulong, uubusin namin ang pera mo, uubusin namin ang oras mo, at sisiguraduhin naming mabubulok ka sa kulungan bago ka pa man makatayo sa korte. Nanginginig ako sa galit. Gusto ko siyang suntukin, pero alam kong iyon ang gusto nila. Gusto nilang magwala ako para may dahilan silang ipakulong ako. At isa pa, dagdag ng abogado, may mga testigo kami, ang mga crew sa yate. Sila mismo ang magsasabi na nakita nilang tumalon si Liza dahil sa depression, dahil sa away mag-asawa. Nanlamig ako. Nabili na nila ang mga tao. Nabayaran na nila ang katotohanan. Umalis na kayo, sabi ko. Mahina lang. Umalis kayo sa harap ko. Pagaling kay Liza, sabi ng abogado habang inaayos ang kanyang jas. Sana matuto na siya ng leksyon. Umalis sila na parang mga hari. Naiwan akong nakaupo. Maya-maya. Lumabas ang doktor. Ang mukha ng doktor ay malungkot. Tatay, sabi ng doktor. Hinawakan niya ako sa balikat. Stable na po si Liza. Buhay siya. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat sa Diyos. Pero, huminto ang doktor. Pero ikinalulungkot ko po. Wala na ang baby. Hindi kinaya ng bata ang trauma at ang lamig ng tubig. Nakunan si Liza. Parang gumuho ang mundo ko. Ang apo ko. Ang walang kamuwang-muwang na bata. Napatungo ako. Tumulo ang luha ko sa sahig ng ospital. Doon ko napagtanto. Ang batas dito sa Pilipinas. Minsan, hindi ito para sa atin. Hindi ito para sa mga mahihirap o sa mga simple lang. Ang batas ay para sa mga may pera, para sa mga may kapit. Kung lalaban ako ng patas, tatalunin nila ako. Dudurugin nila ako gaya ng pagdurog nila sa buhay ng anak ko. Kailangan ko ng ibang paraan, kailangan ko ng tulong, hindi galing sa pulis, hindi galing sa abogado, kundi galing sa dugo ko. Umupo ako sa isang sulok ng ospital. Hawak ko ang aking lumang cellphone, 2 taon. 2 taon na kaming hindi nag-uusap ng kapatid ko, si Tomas. Ang kuya ko. Nag-away kami noon dahil sa lupa, dahil sa mana. Maliit na bagay kung iisipin ngayon, dahil sa pride, hindi kami nagkibuan. Pero, si Tomas ay hindi basta-basta tao. Dati siyang investigador sa NBI, National Bureau of Investigation. Nasa Financial Crimes Division siya. Siya ang klase ng tao na kayang tumingin sa isang dokumento at makikita agad ang nakatagong katiwalian. Marami siyang naipakulong na politiko. Marami siyang binagsak na kumpanya na nanloloko ng tao. Ngayon, retirado na siya. Tahimik na namumuhay sa probinsya. Nanginginig ang daliri ko habang hinahanap ko ang pangalan niya sa contacts ko. Kuya Tomas. Pinindot ko ang call button. Ring, ring, ring. Sa ikatlong ring. Sumagot siya. Hello? Ang boses niya. Matigas pa rin. Parang bato. Sino to? Kuya, sabi ko. Nabasag ang boses ko. Si Arturo ito. Tumahimik sa kabilang linya.
Matagal. Arturo, sabi niya, mas malumanay na ng kaunti. Anong kailangan mo? Bakit ka napatawag? Huminga ako ng malalim. Pinigilan ko ang paghikbi. Kuya, si Liza. Nang marinig niya ang pangalan ng pamangkin niya, alam kong nakikinig na siya ng mabuti. Mahal na mahal niya si Liza noong bata pa ito. Anong nangyari kay Liza? Tanong niya agad. Ikinuwento ko ang lahat. Ang yate, ang pagtulak, ang tawanan, ang pagbabanta ng mga abogado, at ang pagkawala ng apo namin. Hindi ako umiyak habang nagkukwento. Naging kalmado ako, naging malamig, gaya ng tubig na lumunod sa anak ko. Pagkatapos kong magkwento, tahimik lang si Tomas. Ang mga Vicente, sabi niya sa wakas. Si Senador Vicente, malaking banggayan, Arturo. Hawak nila ang gobyerno, hawak nila ang korte. Alam ko, kuya. Kaya nga tumawag ako sa iyo. Hindi ko sila kaya mag-isa. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Nasaan ka ngayon? Tanong niya. Nasa ospital sa Davao. Huwag kang aalis diyan, sabi ni Tomas. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging investigador. Matalas. Sigurado, huwag kang pipirma ng kahit ano. Huwag kang makikipag-usap sa pulis nang wala ako. Pupunta ako diyan. Sasakay ako ng unang flight bukas. Salamat kuya. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat, sabi niya. Arturo, makinig kang mabuti kung totoo ang sinabi mo. Giyera ito. Hindi lang tayo basta kakasuhan. Pwede tayong ipapatay. Tumingin ako sa pinto ng kwarto ni Liza. Nakita ko ang anak ko na nakahiga. Walang malay. Puno ng tubo ang katawan. Wala na akong pakialam kung mamatay ako, kuya, sabi ko. Gusto ko lang silang pagbayarin. Sige, sabi ni Tomas. Ganito ang gagawin natin. Sa ngayon, magpanggap tayo. Magpanggap? Oo. Magpanggap ka na takot ka. Magpanggap ka na naniniwala ka sa kanila na aksidente lang ang lahat. Hayaan mong isipin nila na nanalo na sila. Hayaan mong maging kampante sila. Bakit? Tanong ko. Dahil kapag kampante ang kalaban, sagot ni Kuya Tomas, doon sila nagkakamali, doon sila nagiging pabaya. At habang nagdiriwang sila, habang tumatawa sila, maghuhukay tayo. Maghuhukay tayo ng ano? Ng baho nila, ng nakaraan nila. Hahanapin natin lahat ng kalokohan ni Senador Vicente, lahat ng tinatago nilang bangkay. At kapag nakuha na natin ang lahat, tumigil sandali si Tomas. Kapag nakuha na natin ang lahat, hindi lang natin sila ipapakulong. Wawasakin natin sila hanggang sa wala nang matira. Binaba ko ang telepono. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong gabing iyon. Nakaramdam ako ng kaunting pag-asa, hindi na ako nag-iisa. Ang mga Vicente ay may pera, may kapangyarihan. Pero kami ay may katotohanan. At mayroon kaming Tomas. Humanda kayo. Dahil ang tahimik na arkitekto at ang retiradong investigador ay magsisimula na ng kanilang trabaho. 6 na araw. 6 na araw na walang malay ang anak ko. Nakaupo lang ako sa tabi niya, hinahawakan ang kamay niya. Nagdadasal. Kinausap ko ang Diyos. Kinausap ko ang yumao kong asawa. Mahal, bulong ko sa hangin, tulungan mo ang anak natin. Huwag mo muna siyang kukunin. Sa ika-6 na araw, dumilat si Liza. Mahina ang boses niya. Halos pabulong. Tay, napaluha ako. Anak, nandito ako. Ligtas ka na. Tumingin siya sa paligid. Gulat, takot, at bigla niyang naalala. Si Mark, sabi niya. Nanlaki ang mga mata niya. Tay, itinulak nila ako. Sila Mark at Daddy, itinulak nila ako sa dagat. Alam ko anak, alam ko. Nakita ko ang lahat. Biglang napahawak si Liza sa tiyan niya. Ang kilos na yon. Ang paghawak ng isang ina sa kanyang sinapupunan. Ito ang dumurog sa puso ko. Ang baby? Tanong niya. Nanginginig ang labi niya. Tay, ang baby ko? Hindi ako makasagot. Paano mo sasabihin sa anak mo na wala na? Paano mo sasabihin na ang anghel na hinihintay niya ay nasa langit na? Yumuko ako. At doon, nalaman na niya ang sagot. Ang sigaw ni Liza. Hindi ko iyon makakalimutan. Hindi ito sigaw ng sakit sa katawan. Ito ay sigaw ng isang kaluluwang napunit. Umiyak siya ng umiyak. Hanggang sa wala ng boses na lumabas. Hanggang sa makatulog siya ulit dahil sa gamot na ibinigay ng nurse. Lumabas ako ng kwarto.
Sumandal ako sa pader. Wala nang awa ang natira sa puso ko. Wala na. Kung may natitira pa akong pagdududa noon, ngayon ay sigurado na ako. Hindi lang kulungan ang bagay sa kanila. Impyerno. Impyerno ang nararapat sa pamilya Vicente. Dumating si Kuya Tomas noong gabing iyon. Matanda na siya. Puti na ang buhok. Pero ang mga mata niya, matalas pa rin. Gaya ng dati noong nasa NBI pa siya. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ako. Isang mahigpit na yakap ng magkapatid. Nakikiramay ako, Arturo, sabi niya. Umupo kami sa kantin ng ospital. Umiinom ng mapait na kape. May nahanap ako, sabi ni Tomas. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Hindi ito ang unang beses na may namatay sa pamilya ni Senador Vicente. Binuksan ko ang folder. Ang unang asawa ng senador, paliwanag ni Tomas. 20 taon na ang nakakaraan. Namatay din siya sa aksidente. Nahulog daw sa hagdan ng rest house nila sa Tagaytay. Tinitigan ko ang litrato ng babae. Maganda, mukhang mabait, ang sabi ng pulis. Nadulas lang, patuloy ni Tomas. Pero nakausap ko ang dating nag-imbalsamo sa kanya. Sabi niya, ang mga pasa sa katawan ng babae, hindi tugma sa pagkahulog. Tugma ito sa pambubugbog. May mga marka ng kamay sa braso niya. Ibig sabihin, may humawak sa kanya. At itinulak siya. Nanlamig ako. Ibig sabihin, putol ni Tomas. Gawain na nila ito. Kapag may problema, kapag may sagabal, pinapatay nila. At dahil makapangyarihan sila, nalilinis nila ang lahat. Ang pamilya Vicente. Hindi lang sila mayaman. Sila ay mga serial killer na nakabarong Tagalog. Pero may naiwan silang bakas, sabi ni Tomas. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Isang ngiti na nagsasabing handa na siyang manghuli ng demonyo at ang bakas na iyon, ang magpapabagsak sa kanila. Ang susunod na mga araw ay naging mabilis. Habang nagpapagaling si Liza, si Tomas naman ay parang anino na gumagalaw sa dilim. Ginagamit niya ang mga luma niyang koneksyon, mga kaibigan sa bangko, mga dating kasamahan sa investigasyon. Isang gabi, tumawag si Tomas. Arturo, alam ko na kung bakit. Bakit ano? Kung bakit nila gustong patayin si Liza. Hindi lang ito dahil ayaw nila sa kanya. Dahil ito sa pera. Maraming pera. Ipinaliwanag ni Tomas ang nalaman niya. Si Mark Vicente, ang asawa ni Liza, ay may trust fund. Mana galing sa lolo niya. Ang halaga? 1 bilyong piso. 1 bilyon. Pero may kondisyon ang mana. Makukuha lang ito ni Mark ng buo kapag tumungtong siya ng 36 anyos sa susunod na taon. At kung kasal siya, kalahati ng pera ay mapupunta sa asawa niya kapag naghiwalay sila. Nag-search si Mark sa internet, sabi ni Tomas. 3 linggo bago sabihin ni Liza na buntis siya. Ang search history niya ay puro tungkol sa annulment at how to hide assets from wife. Naintindihan ko na. Nalaman ni Mark na buntis si Liza. Alam niya na kapag may anak na sila, mas mahihirapan siyang hiwalayan si Liza nang hindi nagbibigay ng pera. Sa batas ng Pilipinas, poprotektahan ang bata at ang ina. Ayaw niyang mabawasan ang 1 bilyon niya. Kaya ang solusyon nila? Patayin ang mag-ina. Kasakiman. Walang katapusang kasakiman. At may isa pa, dagdag ni Tomas. May nahanap akong babae. Ang pangalan ay Patricia. Dati siyang staff ni Senador Vicente noong mayor pa lang ito. Anong meron kay Patricia? Ginawan siya ng masama ng senador. Hinalay siya, pero tinakot siya. Binayaran siya ng 2 milyong piso para tumahimik. Pumirma siya ng NDA o Non-Disclosure Agreement. Bawal siyang magsalita. Kung ganoon, paano natin siya mapapagsalita? Tanong ko. Kinausap ko siya kanina, sabi ni Tomas. Sinabi ko sa kanya ang nangyari kay Liza. Sinabi ko na namatay ang apo mo. Umiyak siya, Arturo, sabi niya. Pagod na siyang matakot, pagod na siyang magtago. Ang galit ni Patricia, ang galit ko, ang galit ni Liza. Pinagsama-sama ni Tomas ang lahat ng ito. Gumagawa siya ng isang bomba. Isang bomba ng katotohanan na sasabog sa mukha ng mga Vicente. Samantala, patuloy ang pagpapadala ng regalo ng mga Vicente sa ospital. Mga bulaklak, mga prutas, mga sulat na nagsasabing get well soon. Lahat ng iyon, itinapon ko sa basurahan. Nakita ko si Mark sa TV noong isang gabi. Ini-interview siya. Mahal na mahal ko ang asawa ko.
sabi ni Mark sa kamera. Nagpupunas pa siya ng peking luha. Isang trahedya ang nangyari. Sana ay igalang ng publiko ang privacy namin. Tinitigan ko ang mukha niya sa screen. Sige lang Mark, bulong ko. Magsaya ka pa. Dahil malapit nang matapos ang palabas mo. Dumating ang araw na hinihintay namin. Sinunod ko ang utos ni Tomas. Nanatili akong tahimik. Akala ng mga abogado ng Vicente ay natakot na nila ako. Akala nila ay nanalo na sila. Pero hindi nila alam. Nakakasana ang lahat. Lunes ng umaga. Sabay-sabay lumabas ang balita. Sa radyo, sa dyaryo, sa TV, sa ABS-CBN, sa GMA, sa TV5. Ang headline, ang madilim na lihim ng pamilya Vicente. Hindi ako ang nagsalita, hindi si Liza, kundi si Patricia. Lumabas siya sa telebisyon. Hindi nakatakip ang mukha. Matapang. Ako si Patricia, sabi niya. At binaboy ako ni Senador Vicente. Ipinakita niya ang mga dokumento. Ang tseke na ibinigay sa kanya para tumahimik, nayanig ang buong Pilipinas. Ang pamilyang Huwaran ay isa palang pamilya ng mga kriminal. Sunod na lumabas ang kwento tungkol sa unang asawa ng senador. Ang dating embalsamador ay nagsalita na rin. Hindi aksidente ang nangyari noon, sabi ng matanda sa interview. Pinatay siya. Nagkagulo ang media. Ang mga reporter ay dumagsa sa mansyon ng mga Vicente. Nagpa-press conference si Senador Vicente. Pinanood namin ito ni Liza sa ospital. Galit na galit ang senador. Namumula ang mukha. Puro kasinungalingan ito, sigaw niya sa podium. Politika lang ito, sinisiraan ako ng mga kalaban ko. Pero habang nagsasalita siya, parang wala nang naniniwala. Ang mga comments sa social media, galit ang taumbayan, hustisya. Ikulong ang baboy na yan, kawawa naman ang mga biktima. Dito na pumasok ang huling alas ni Tomas. Inilabas namin ang tungkol sa pamilya ko. Isang buntis na babae, itinulak sa yate sa Samal. Hindi na ito chismis lang. Ito ay naging sunog na hindi mapigilan. Bumagsak ang stock market ng kumpanya ni Mark. Ang mga business partner nila ay nagsialisan. Ang partido ng senador ay tinanggal siya sa listahan. Nakita ko sa mata ni Liza ang kaunting liwanag. Tay, sabi niya. Naniniwala na sila sa atin. Hinawakan ko ang kamay niya. Oo anak. Naniniwala na sila at hindi tayo titigil hanggat hindi sila nakukulong. Akala ng mga Vicente. Pera lang ang nagpapatakbo sa mundo. Nakalimutan nila ang kapangyarihan ng katotohanan at ang kapangyarihan ng taumbayan na galit sa mga abusado, pero may kulang pa. Kailangan namin ng matibay na ebidensya para sa kaso ni Liza. Kailangan namin ng tao na nandoon mismo sa yate at sa awa ng Diyos. May isang tao na hindi na kinaya ng konsensya ang pagtatago. Gabi na. Malalim na ang gabi. Nasa isang ligtas na bahay kami noon. Isang maliit na apartment na pag-aari ng kaibigan ni Kuya Tomas. Hindi kami pwedeng manatili sa ospital. Hindi kami pwedeng umuwi sa sarili naming bahay. Delikado. Alam naming naghahanap ang mga tauhan ni Senador Vicente. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang patak ng ulan sa bubong at ang mahinang paghinga ni Liza na natutulog sa sofa. Nakaupo ako sa mesa. Hawak ko ang isang tasa ng kape. Malamig na ang kape, pero hindi ko ito iniinom. Nakatulala lang ako sa kawalan. Iniisip ko ang susunod na hakbang. Oo, nanalo kami sa media. Galit ang taumbayan sa mga Vicente. Sira na ang pangalan nila. Pero sa korte, iba ang labanan sa korte. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng patunay na hindi lang ito haka-haka. Ang mga abogado ng Vicente ay magagaling. Kayang-kaya nilang baliktarin ang kwento. Sasabihin nila na sinungaling si Patricia. Sasabihin nila na matanda na ang embalsamador at ulyanin na. Kailangan namin ng higit pa. Biglang, tok, tok, tok. 3 katok sa pinto. Mahina, alanganin. Napatingin ako kay Kuya Tomas. Nakaupo siya sa kabilang dulo ng sala. Nililinis niya ang kanyang lumang baril. Ang baril na ginamit niya noong nasa serbisyo pa siya. Nagkatinginan kami. Sino ang kakatok ng ganitong oras? 2:00 na ng madaling araw. Dahan-dahang tumayo si Tomas. Ikinasa niya ang baril. Sinenyasan niya ako na tumayo sa likod niya. Lumapit kami sa pinto. Sino yan? Tanong ni Tomas. Ang boses niya ay matigas. Handa sa laban. May sumagot mula sa labas. Boses ng lalaki. Nanginginig. Ako po ito, si Ruben. Ruben?
Binuksan ni Tomas ang pinto ng kaunti. Sinilip niya nang makita niya kung sino ang tao. Binuksan niya ito ng tuluyan. Isang lalaki ang nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan. Nakayuko, hawak niya ang kanyang sombrero sa kanyang dibdib. Ang damit niya ay gusot-gusot. Ang mukha niya ay puno ng balbas na hindi naahit. Ang mga mata niya mapula at namamaga. Namukhaan ko siya agad. Kahit sa dilim, kahit nagbago ang itsura niya, hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang kapitan ng yate, si Kapitan Ruben. Siya ang nagmamaneho ng yate noong gabing iyon. Siya ang taong nag-utos sa mga crew na iwanan kami. Siya ang tumalikod sa amin habang sumisigaw ako at humihingi ng tulong para sa anak ko. Nang makita ko siya, nawala ang takot ko. Napalitan ito ng galit. Isang matinding galit na parang apoy na sumiklab sa dibdib ko. Ikaw! Sigaw ko. Susugurin ko sana siya. Akmang susuntukin ko ang mukha niya. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na naramdaman ng anak ko. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ko ulit. Kasabwat ka nila. Mamamatay tao ka rin. Pero bago pa man dumapo ang kamao ko, lumuhod siya. Bumagsak siya sa sahig, sa paanan ko. Yumakap siya sa tuhod ko. At humagulgol siya ng iyak. Patawarin niyo ako, Tay Arturo, sabi niya. Ang boses niya ay basag na basag. Patawarin niyo ako. Parang awa niyo na. Natigilan ako. Nakita ko ang isang lalaki na wasak na wasak. Hindi siya mukhang kontrabida ngayon. Mukha siyang isang tao na pasanang mundo. Nagising si Liza sa ingay. Lumabas siya mula sa kwarto. Tay? Tito Tomas? Anong nangyayari? Nang makita ni Kapitan Ruben si Liza, mas lalo siyang umiyak. Itinago niya ang mukha niya sa sahig dahil sa hiya. Ma'am Liza, sabi niya, patawarin niyo po ako. Patawad po. Huminga ng malalim si Kuya Tomas. Ibinaba niya ang baril, isinara niya ang pinto at nilak ito. Tumayo ka dyan, Ruben, sabi ni Tomas. Maupo ka. At sabihin mo sa amin kung bakit ka nandito. Bakit ngayon lang? Dahan-dahang tumayo si Ruben. Nanginginig pa rin ang tuhod niya. Umupo siya sa silya. Binigyan siya ni Tomas ng tubig. Uminom siya. Nanginginig ang kamay na hawak ang baso. Tumutulo ang tubig kasabay ng luha niya. Hindi ako makatulog, panimula ni Ruben. Mula noong gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Tumingin siya sa akin. Mata sa mata. Tay Arturo, may anak din ako, babae, kaedad ni Ma'am Liza. Doon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng loob niya. Gabi-gabi, patuloy niya. Kapag pumipikit ako, naririnig ko ang sigaw niyo. Naririnig ko ang pagmamakaawa niyo na iligtas ang anak niyo. Nakikita ko si Ma'am Liza sa tubig at naiisip ko, paano kung sa anak ko ginawa yun? Umiyak na naman siya. Binayaran nila ako pag-amin niya. Binigyan ako ni Mark ng 5 milyong piso. Sabi niya, tumahimik daw ako. Sabi niya, aksidente lang daw. At dahil kailangan ko ng pera para sa operasyon ng asawa ko, tinanggap ko. Kinuyom ko ang kamao ko. 5 milyon. Iyon ang halaga ng buhay ng anak ko para sa kanila. Pero, sabi ni Ruben, namatay din ang asawa ko noong 1 linggo. Kahit may pera, hindi siya naligtas. Doon ko naisip, ito ang karma ko. Ito ang parusa ng Diyos sa akin dahil sa ginawa ko sa inyo. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang jacket. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Luma na ito, basag ang screen. Noong gabing iyon, sabi ni Ruben. Bago mangyari ang insidente, nasa control room ako ng yate. Nakita ko sa monitor ng CCTV na nag-uusap si Mark at ang senador sa may deck. Mukhang seryoso, kaya kinabahan ako. Huminga siya ng malalim. May recorder ang CCTV system. Pero sira na ang video, audio na lang ang gumagana. Nirecord ko ang usapan nila gamit ang cellphone ko. Kasi natakot ako na baka ako ang pagbintangan nila kung may mangyaring masama. Inilapag niya ang cellphone sa mesa. Pakinggan niyo po, sabi niya. Pinindot ni Tomas ang play button. Sa simula, puro ingay lang. Ingay ng hangin, ingay ng makina ng yate, ingay ng dagat. Kinabahan ako. Baka wala naman kaming marinig. Pero maya-maya, may boses na lumabas. Malinaw, pamilyar, nakakatakot. Boses ni Mark. Sigurado ka ba dito, Dad? Tanong ni Mark sa recording. Paano kung may makakita? Sumagot ang boses ni Senador Vicente. Malalim,
Malamig, walang makakakita. Madilim na at pinainom ko na ng alak ang mga bisita. Nasa loob na silang lahat. Katahimikan sandali sa recording. Tapos, nagsalita ulit si Mark. Kailangan nating gawin ito ngayon. Sinabi niya sa akin kanina na buntis siya kapag nalaman ng publiko na may anak kami. Hindi ko na siya pwedeng hiwalayan nang hindi binibigay ang kalahati ng trust fund. Napahawak si Liza sa bibig niya. Tumulo ang luha niya. Narinig namin ang sarili niyang asawa na pinag-uusapan ang pagpatay sa kanya dahil lang sa pera. Nagpatuloy ang recording. Itulak natin siya mamaya, sabi ni Mark. Sa parteng madilim, sa may likuran. Siguraduhin mo lang na patay siya, sagot ng senador. Ayokong magkaproblema sa mana. Ayokong magkaroon ng bastardo na maghahabol sa yaman natin. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mark. At narinig namin siyang tumawa ng mahina. Hindi naman marunong lumangoy yon. At sa lamig ng tubig, ilang minuto lang, tigok na yan. Good, sabi ng senador. Gawin na natin, para makabalik na tayo sa party. Natapos ang recording. Nanlamig kaming lahat. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Ito na ang ebidensya. Hindi lang ito hinala. Hindi lang ito kwento ng isang panig. Ito ay boses mismo ng mga demonyo. Nagpaplano, nagsasabuatan. Pinag-uusapan ang pagpatay sa anak ko na parang nagpaplano lang sila ng negosyo. Premeditated murder, planadong pagpatay. Tumingin si Tomas sa akin. Tumango siya. Sapat na ito, sabi ni Tomas. Sapat na ito para makulong sila habang buhay. Pero hindi pa tapos si Ruben. May kinuha pa siya sa kanyang bag. Isang laptop. Kulay silver. Mamahalin. Ito, sabi ni Ruben. Iwan ni Sir Mark ito sa yate. Sa pagmamadali nilang umalis pagkatapos ng insidente. Naiwan niya ito sa kwarto niya sa barko. Itinago ko. Kinuha ni Tomas ang laptop. Binuksan niya ito dahil expert si Tomas sa cybercrime. Alam niya agad ang gagawin. Pinuntahan niya ang browser history. Binasa ni Tomas nang malakas ang mga nakita niya. 3 linggo bago ang insidente, sabi ni Tomas. Search. Paano pumatay ng walang ebidensya? Search. Gaano katagal bago mamatay ang tao sa hypothermia? Search. Mga bansa na walang extradition treaty sa Pilipinas. Search. Paano palabasin na suicide ang pagkalunod? Napapikit ako. Planado ang lahat. Planadong-planado. Noong mga panahon na niyayakap ni Mark si Liza. Noong mga panahon na natutulog sila sa iisang kama. Noong mga panahon na naglalaro sila ng bahay-bahayan. Sa isip ni Mark, pinapatay na niya ang asawa niya. Demonyo. Walang ibang tawag sa kanya. Demonyo. Salamat Ruben, sabi ko. Hinawakan ko ang balikat ng kapitan. Salamat at lumabas ka. Salamat at pinili mo ang tama. Umiiyak pa rin si Ruben. Hindi ko po maibabalik ang apo nyo. Hindi ko maibabalik ang sakit na dinanas nyo. Pero sana makatulong ito para makamit nyo ang hustisya. Malaking tulong ito, sabi ni Tomas. Tumayo na siya at kinuha ang kanyang jacket. Arturo, magbihis kayo. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa NBI, sabi ni Tomas. Sa Maynila. Diretso tayo sa direktor. Hindi tayo dadaan sa mga pulis dito sa probinsya. Baka hawak sila ng senador. Sa NBI tayo pupunta. Ngayon din, ng gabing iyon. Bumiyahe kami. Mabilis. Walang hinto. Dala namin ang cellphone. Dala namin ang laptop. Dala namin ang katotohanan. Pagdating namin sa NBI headquarters, sinalubong kami ng mga dating kasamahan ni Tomas. Nang marinig nila ang recording, nang makita nila ang laptop, agad-agad silang kumilos. Wala nang tanong-tanong. Wala nang puyat-puyat. Ang judge na nag-issue ng warrant of arrest ay dating kaklase ni Tomas. Mabilis niyang pinirmahan ang utos. Arrest warrant for attempted murder and conspiracy. Wala nang piyansa. No bail recommended. Kinabukasan, nasa safe house pa rin kami. Nakaupo sa harap ng telebisyon. Nanonood kami ng balita. Live coverage. Breaking news, sabi ng reporter. Ang mansyon ni Senador Vicente sa Forbes Park. Pinalilibutan ngayon ng mga operatiba ng NBI at SWAT. Nakita namin sa screen ang pagtakbo ng mga pulis, ang pagsipa sa gate, ang pagpasok sa loob ng bahay. Ito na ang sandali. Ang sandali na akala ko ay hindi na darating. Lumabas si Mark. Nakaposas ang mga kamay sa likod. Nakayuko. Suot niya ay t-shirt lang at boxer shorts. Mukhang bagong gising.
Wala na ang yabang, wala na ang ngisi, wala na ang matapang na mukha na nagsabing magdaramdam lang yan. Mukha siyang bata na nahulihan ng nanay na nagnanakaw. Takot, maliit. Sumunod na lumabas si Senador Vicente. Nagpupumiglas siya. Hinihila siya ng dalawang malalaking pulis. Sumisigaw siya sa kamera. Hindi niyo ba ako kilala? Senador ako. Tatawagan ko ang presidente. Mawawalan kayo ng trabaho lahat. Pero walang nakikinig. Ang mga pulis. Hindi sila natinag. Itinulak nila ang senador pasakay sa police van. Ang ulo ng senador, na laging taas noo, ngayon ay itinulak pababa para hindi tumama sa pinto ng sasakyan. Isinara ang pinto ng van. Blag. Ang tunog na iyon. Ang tunog ng pagsara ng pinto para sa akin. Iyon ang pinakamagandang tunog sa mundo. Tumingin ako kay Liza. Nakatitig siya sa TV. Tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Pero iba na ang iyak niya ngayon. Noong nakaraan. Ang iyak niya ay iyak ng sakit. Iyak ng pagdadalamhati. Iyak ng isang ina na nawalan ng anak. Pero ngayon, ito ay luha ng kalayaan. Para siyang nakawala sa isang hawla. Para siyang nakahinga ng maluwag pagkatapos ng matagal na panahon na nakalubog sa tubig. Tapos na, tay, bulong niya. Ang boses niya ay mahina pero puno ng ginhawa. Tapos na. Lumapit ako sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap din kami ni Kuya Tomas. Oo, anak, sabi ko. Tapos na. Hindi ka na nila masasaktan kahit kailan. Tumingin ako sa bintana. Tumingin ako sa langit. Kinausap ko ang asawa ko. Mahal, sabi ko sa isip ko. Nakita mo ba yon? Nanalo tayo. Ligtas na ang anak natin. Alam nyo, sabi nila. Ang hustisya daw sa Pilipinas ay mabagal. Totoo iyon. Mabagal. Minsan usad pagong. Pero dumarating ito. Ang akala ng mga Vicente. Dahil tahimik kami ni Liza, dahil simple lang kami, ay mahina kami. Akala nila. Pwede nila kaming tapakan na parang langgam. Ang hindi nila alam, ang tahimik na tao, kapag nagalit, ay parang dagat, sa ibabaw. Kalmado, payapa. Pero sa ilalim, may puwersa na kayang bumihag, may puwersa na kayang lumunod. Kaya nating lunurin ang kahit anong barko, kahit gaano pa ito kalaki, kahit gaano pa ito kagarbo. Nakakulong na sila ngayon. Haharapin na nila ang hatol ng tao at ang hatol ng Diyos. Pero ang kwento namin ni Liza ay hindi nagtatapos sa pagkakulong nila. Hindi. Dahil pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng baha, pagkatapos ng dilim, kailangan naming linisin ang kalat. Kailangan naming itayo ulit ang nasira naming buhay. Kailangan naming matutong ngumiti ulit. At iyon ay ang susunod na kabanata ng aming buhay. Ang kabanata ng pagbangon. Dumating ang araw na hinihintay ng buong bayan. Ang araw ng paghuhukom. Puno ang loob ng korte. Mainit, masikip, amoy pawis at amoy takot. Nasa labas ang mga reporter. Daan-daang tao ang nag-aabang. May mga dala silang placard. Nakasulat ang pangalan ni Liza. Nakasulat ang salitang Hustisya. Ako, si Arturo. Nakaupo ako sa unang hilera. Katabi ko si Liza at sa kabila ko ay si Kuya Tomas. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Malamig ang kamay niya. Nanginginig. Huwag kang matakot, anak, bulong ko. Nandito ang Diyos. Hindi siya natutulog. Sa kabilang panig ng korte, nakaupo sila, si Mark at si Senador Vicente. Iba na ang itsura nila ngayon. Wala na ang mamahaling jazz, wala na ang yabang. Nakasuot sila ng kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Ang mga mukha nila ay pagod, walang ahit, bagsak ang balikat. Tumingin si Mark sa akin, saglit lang. Pagkatapos ay yumuko siya. Hindi niya kayang tignan si Liza. Hindi niya kayang tignan ang babaeng sinubukan niyang patayin. Pumasok ang hukom. Tumahimik ang lahat. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang taon. Rinig na rinig ko ang tibok ng puso ko. Dug, 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 dug. Pinasa ng hukom ang desisyon. Ang boses niya ay malakas, malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Sa kasong frustrated murder laban kay Mark Vicente, pumikit ako. Nagdasal ako ng taimtim. Guilty. Isang salita. Pero parang musika sa pandinig ko. Sinisentensyahan ng 30 taong pagkakakulong. Walang parole, 30 taon. Ibig sabihin, tatanda si Mark sa loob ng selda. Mawawala ang kabataan niya. Mawawala ang gwapo niyang mukha.
Mabubulok siya kasama ng mga daga at ipis, pero hindi pa tapos. Tumingin ang hukom kay Senador Vicente, ang makapangyarihang senador, ang taong akala mo ay hari ng Pilipinas. Sa kasong murder sa unang asawa at conspiracy to commit murder kay Liza, huminga ako ng malalim. Guilty. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte, kinatok ng hukom ang kanyang masilyo, reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. Habang buhay. Nakita ko ang mukha ng senador. Namutla siya. Parang hinigop ang kaluluwa niya sa unang pagkakataon sa buhay niya. Narinig niya ang salitang hindi. Wala nang piyansa, wala nang palusot, wala nang pera na makakapagligtas sa kanya. Tumayo ang mga pulis, pinusasan sila. Ang tunog ng bakal na posas ay napakasarap pakinggan, habang hinihila sila palabas. Lumingon si Senador Vicente. Nagtama ang paningin namin. Hindi ako ngumiti. Hindi ko siya kinutya. Tiningnan ko lang siya. Mata sa mata. Gusto kong iparamdam sa kanya na ang simpleng arkitekto na minaliit niya, ang tahimik na ama na tinawanan niya, ay siya ring tao na nagpabagsak sa kanya. Umiyak si Liza. Niyakap niya ako. Niyakap niya si Tito Tomas niya. Salamat tay, sabi niya, salamat. Lumabas kami ng korte. Sinalubong kami ng liwanag ng araw. Sinalubong kami ng palakpakan ng mga tao. Pero sa gitna ng ingay, may naramdaman akong kapayapaan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Mabilis lumipas ang panahon. 2 taon na ang nakaraan mula noong araw na iyon. Maraming nagbago. Si Mark at ang ama niya ay nasa bilibid na ngayon. Balita ko, mahirap ang buhay nila doon. Walang aircon, walang malambot na kama, walang masarap na pagkain. Ang mga dating sipsip sa kanila ay wala na. Iniwan na sila ng lahat. Ganoon naman talaga, hindi ba? Kapag wala ka ng pera, kapag wala ka ng kapangyarihan, malalaman mo kung sino ang totoo mong kaibigan. At sa kaso nila, wala silang totoong kaibigan. Si Liza naman, ibang-iba na siya ngayon. Matapos ang paglilitis, ibinenta ni Liza ang kanyang wedding ring, ang singsing na ibinigay ni Mark. Malaki ang halaga noon, milyon-milyong piso. Sabi ko sa kanya, anak, gamitin mo yan para sa sarili mo, magbakasyon ka, bumili ka ng bagong bahay. Pero umiling siya. Hindi tay, sabi ni Liza, galing sa masama ang perang ito. Ayokong gamitin, may dugo ito. Ibinigay niya ang lahat ng pera sa isang foundation, isang ampunan para sa mga batang inabandona, at isang shelter para sa mga babaeng biktima ng karahasan. Sabi niya, kahit nawala ang baby niya, gusto niyang tulungan ang mga baby ng iba. Bumalik siya sa pag-aaral. Kumuha siya ng master's degree sa landscape architecture. Ngayon, isa na siyang sikat na arkitekto. Pero hindi siya gumagawa ng mga mansyon para sa mayayaman, hindi. Gumagawa siya ng mga parke, mga hardin, sa gitna ng magulong siyudad. Gumagawa siya ng mga lugar na tahimik kung saan pwedeng maglaro ang mga bata, kung saan pwedeng mamasyal ang mga pamilya. Isang araw ng linggo, binisita ko siya sa bago niyang proyekto, isang hardin sa likod ng isang pampublikong ospital. Nakita ko si Liza, nakasuot ng boots, may dumi ng lupa sa kamay, nakangiti. Inaayos niya ang mga bulaklak, mga sunflower, mga rosas. Lumapit ako sa kanya. Ang ganda naman dito anak, sabi ko. Tumayo siya at nagpunas ng pawis. Ang mukha niya, maaliwalas na, wala na ang lungkot sa mga mata. Para sa mga pasyente ito, tay, sabi niya. Para kapag tumingin sila sa bintana, makakita sila ng pag-asa, makakita sila ng buhay. Napangiti ako, ang anak ko. Ang aking matapang na Liza, tinangka siyang ilubog sa dilim, pero pinili niyang maging liwanag. Tungkol naman sa pag-ibig, wala pa, sabi niya. Hindi pa siya handa. At nirespeto ko iyon. 28 taong gulang pa lang siya. Bata pa. Darating din ang tamang lalaki. Ang lalaking hindi titingin sa yaman niya, kundi sa puso niya. At kapag dumating ang lalaking iyon, sisiguraduhin ko na dadaan muna siya sa akin at kay Tito Tomas niya, si Kuya Tomas. Madalas na kaming magkasama ngayon tuwing hapon. Pumupunta siya sa bahay. Nagkakape kami sa teras. Pinapanood ang paglubog ng araw. Nagkaayos na kami ng tuluyan. Nakakatawa isipin. Kinailangan pa ng isang trahedya para magbati kaming magkapatid. Sayang ang mga taong nasayang dahil sa pride. Kaya kayo na nakikinig sa akin ngayon. Kung may kaaway kayo na kapatid, o magulang, o anak,
Huwag nyo nang patagalin. Tawagan nyo na. Patawarin nyo na. Maikli lang ang buhay. Huwag nyong hintayin na may mangyari pang masama bago kayo magkaayos. Sinusulat ni Tomas ang kwento namin. Gagawin daw niyang libro. Ang pamagat daw ay Ang Lihim ng Senador. Sabi ko sa kanya, ikaw na lang kuya. Ayoko nang sumikat. Masaya na ako sa tahimik na buhay. Dahil ito ang natutunan ko sa lahat ng nangyari. At gusto kong pakinggan nyo ito ng mabuti. Lalo na sa mga kaedad ko. Marami sa atin. Ang akala ay mahina na tayo dahil matanda na tayo. Akala ng iba. Dahil tahimik tayo, ay pwede na tayong apihin. Maling-mali sila. Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Ang pagiging tahimik ay pagtitimpi. Ito ay pasensya, gaya ng isang gusali. Hindi ito maingay, pero matibay ang pundasyon. Hindi ito natitinag ng bagyo, ang mga Vicente. Maingay sila, mayabang, pero wala silang pundasyon. Ang pundasyon nila ay kasinungalingan, kaya nang dumating ang lindol ng katotohanan, gumuho sila, tayong mga magulang, tayong mga lolo at lola. Ang trabaho natin ay hindi natatapos kapag lumaki na ang mga anak natin. Hindi. Tayo ang pader, nasasandalan nila kapag pagod na sila. Tayo ang bubong na sisilong sa kanila kapag umuulan at kapag may nagtangkang manakit sa pamilya natin. Tayo ang magiging baha na lulunod sa mga kaaway. Huwag kayong matakot sa mga makapangyarihan. Ang pera ay nauubos. Ang kapangyarihan ay nawawala. Pero ang katotohanan, ang pagmamahal sa pamilya, ang hustisya ng Diyos, iyan ay walang hanggan. Minsan, tinatanong ako ni Liza, Tay, ang ginawa ba natin? Hustisya ba yun? O paghihiganti? Hinahawakan ko ang ulo niya at sinasabi ko, Anak, minsan, ang hustisya at paghihiganti ay iisa. Ang mahalaga, nasa panig tayo ng tama. Ngayon, Linggo ng gabi, nandito kami sa bahay. Nagluto ako ng sinigang, paborito ni Liza. Nandito rin si Kuya Tomas. Naririnig ko ang tawanan nila sa kusina, ang tunog ng mga kubyertos, ang amoy ng mainit na sabaw. Ito ang tunay na yaman, hindi yate, hindi mansyon, hindi bilyong piso, kundi ito, ang pamilyang buo, ang pamilyang ligtas, ang pamilyang nagmamahalan. Tumingin ako sa litrato ng asawa ko sa altar. Mahal, bulong ko, okay na kami, okay na ang anak natin, at alam kong nakangiti siya sa amin mula sa langit. Dito nagtatapos ang kwento ko. Ang kwento ng isang amang arkitekto. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagsama sa akin sa laban na ito. Sana ay may napulot kayong aral. Huwag niyong kakalimutan. Huwag maliitin ang tahimik na tao. Dahil kami ang huling nakatayo kapag tapos na ang lahat. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pakiusap, mag-subscribe kayo sa channel na ito. Pindutin niyo ang like at mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Ano sa tingin niyo? Tama ba ang ginawa ko? Tama ba ang ginawa namin ni Tomas? Gusto kong malaman ang opinyon niyo. Ako po si Arturo, nagpapaalam. Ingatan niyo ang pamilya niyo. At magandang gabi sa inyong lahat.